Umaganon ng ika-70 kaarawan ng kanyang ina, si Aling Elena. Madaling araw pa lang ay gising na si Clara, abala sa pag-isip at pag-ayos ng lahat ng detalye para sa handaan. Lampas 20 tao ang darating, kaya naman mula sa pakbook ng restauran, pagpili ng menu, hanggang sa masouvenir para sa bisita, lahat ay dumaan sa kanyang makamay. Dahil dito, sunod-sunod ang tawag ng kanyang ina, naawa sa pagod ng anak. Clara, anak, magsalo-salo na lang tayo sa bahay. Bakit kailangan pa nating gawing en grande? Mapapagod ka lang niyan. Nay, 70th birthday niyo po ito. Hayaan niyo na po ako ang bahala sa lahat. Ang kailangan niyo lang gawin ay magpaganda at dumating sa party. Buong loob na sagot ni Clara, bagamat sa totoo lang, mabigat na ang kanyang dibdib. Ang asawa niyang si Marco, na dapat sanay haligiin kanilang tahanan, ay nakadikit lang sa sofa sa sala, abala sa paglalaro sa kanyang cellphone. Napabuntong hininga si Clara at nilapitan ito, "Mahal, hindi mo naman siguro nakalimutan na 70th birthday ni nanay ngayon, di ba? Dapat nandun na tayo bago mag-alas 3. Bilang manugang, ikaw dapat ang sasalubong sa mga bisita sa entrada." Ngunit si Marco, ni hindi man lang inalis ang tingin sa screen, ay tamat na sumagot. "Oo na, alam ko. Pupunta naman ako, di ba? Bakit kailangan pang ulit-ulitin? Nakakairita. Hindi naman ito ordinaryong araw, 70th birthday niya. At saka, nakapahanda ka na bang regalo? Huwag mong sabihing pupunta kang walang dala." Doon lang ibinaba ni Marco ang cellphone at tinitigan si Clara na parabang ito pa ang may mali. "Regalo? Akala ko ba naasikaso mo na ang lahat? Pamilya mo naman ang makikita-kita, bakit kailangan ko pang maghanda ang hiwalay? Ang pagpapakita ko nga lang doon, regalo na, di ba?" Parang may bumara sa lalamunan ni Clara. Pero para maiwasan ang gulo sa araw ng handaan, siya na lang ang mag-isang pumunta sa mall at bumili ng mamahaling alampay at isang set ng health supplements. Nang purihin siya ngang kahera at sabihing, "Napakabuti ninyong anak," halos hindi siya makangiti sa samangang look. "Ano ba itong ginagawa ko? Ang asawa ko, ni daliri ayaw igalaw, habang ako, nag-iisa sa lahat na ito." Pagdating ng alas 3 ng hapon, puno ng mga kamag-anak ang Paraiso Garden Restaurant. Si Clara ay pawis na pawis sa pag-aasikaso sa mga matatanda, paghahatid sa kanila sa kanilang mga upuan, at pag-aabot ng mga inumin. Ngunit si Marco, na dapat sanay na sa tabi ng kanyang biyenan, ay anino man lang ay hindi makita. Dumating lamang ito nang nakahain na ang lahat ng pagkain, naglalakat na parang walang pakialam. At ang masakit, wala man lang dalang kahit isang bungkos ng bulaklak. "Uy, Marco, bakit ngayon ka lang? Kanina ka pa hinahanap ng lahat, ikaw daw ang bida na manugang," punang pinsan ni Clara. Si Marco, walang kahiya-hiyang kinamot ang batok at umupo. Naging abala lang nitong mga nakaraang araw. "Ne, happy birthday po. At iyon na, hindi man lang nagmano o nagabot ng sobre. Para lang siyang ordinaryong bisita na dumating para kumain. At agad na inasikaso ang sarili niyang plato." Sinubukan pang ng kamag-anak na pagaanin ang sitwasyon. Mukhang may malaking sorpresa itong si Marco para kay Aling Elena. Pero nanatiling tahimik si Marco. Pakiramdam ni Clara ay gusto na niyang magtago sa ilalim ng lupa sa sobrang hiya, at hindi doon natapos ang kawalang hiyaan ni Marco. Kapag may kamag-anak na nag-alok sa kanyang ng tagay, basta na lang niyang tinatanggihan, "Naku, magdadrive pa po ako," sabay subong ng pakain. Habang si Clara ay patuloy sa pagliligpit ng mapinakainan at pag-alalay sa kanyang ina, si Marco ay nakasimangot na parabang pilit lang siyang isinama sa handaan ng ibang tao. Sa wakas, dumating na ang oras ng pagbabayad. Nang makita ang bill na nakakahalaga ng 820,000, biglang tumayo si Marco. Inakala ni Clara na mayroon pa pala itong kahit katiting na konsensya, ngunit laking gulat niya sa sinabi nito. "Mahal, pupunta lang ako sa CR. Nahihina talaga ako." At kumaripas ito ng takbo papuntang banyo. Si Clara, na naiwang nakatayo sa harap ng kahera, ay napilitang ilabas ang sarili niyang credit card habang tinitingnan ng nakamag-anak. Narinig pa niya ang sabi ng kanyang tiyahin, "Clara, iha, ang hirap pala ng sitwasyon mo sa asawa mo. Manugang na walang modo, dumating na nga ng walang dala, tumakbo pa sa CR nung bayaran na, tao pa ba yan?" Pilit na ngumiti si Clara at nagsinungaling, "Tita, ako naman po talaga ang may gustong magbayad." Pero nanginginig ang kamay niya sa paghawak sa card. Paglabas ni Marco mula sa banyo, at nang makitang tapos na ang bayaran, may ngiti pa itong sinabi, "Oh, tapos ka na pala magbayad, galing mo talaga. Nakalimutan ko kasing dalhin ang wallet ko, ang galing talaga ang misis ko." Sa kotse, pauwi, hindi na napigilan ni Clara ang sarili. "Marco, sumusobra ka na talaga.
Anong nakalimutan ang wallet? 70 birthday ang nanay ko. Bilang manugang. Dapat may kaunti ka namang delikadesa. Dito, si Marco pa ang nagalit. Hoy, pasalamat ka nga at nagpunta ako doon at tiniis na umupong ang ilang oras. Alam mo ba kung gaano kainip pakinggan ang makwento nga pamilya mo? At yung regalo, inabot mo naman siguro sa pangalan ko, di ba? Bakit ba ang dami mong reklamo? Nakakainis ka na. Halos matawa na lang sa kawalan ng pag-asa si Clara. Ngunit biglang tumunog ng malakas ang cellphone ni Marco. Ang biyenan niya, ang kaninang gali na buzz ni Marco ay biglang naging malambing. Ma, hello po. Opo, bakit po? International trip? Kasamang amiga niyo? Aba, siyempre po. Dapat lang kayong tumuloy. Makano po? 550,000, huwag po kayong mag-alala. Ipapadala ko po agad. Siyempre, sino pa po ba ang mag-alaga sa inyo kundi ako? Nag-apoy ang mamata ni Clara habang nakikinig. Ang taong tumakas sa bayarin na idirmi besh. Sıfır para sa 70 birthday ni biyenan niya ay walang tanong-tanong na maglalabas ni Adi Düzelli. Sıfır para sa trip ni sarili niyang gina. Anong sabi mo? Kanina lang, wala kang dalang wallet para sa handaan ni nanay. Tapos ngayon, may pang-trip agad ang nanay mo. Walang kagato-gatol na sumagot si Marco. Hoy, ang nanay ko, buong buhay na nahirap. Ang mamagulang mo, responsibilidad mong alagaan. Ang nanay ko, responsibilidad ko bilang anak. Bakit ba ang kalkuladora mo? Nakakawalang gana ka. At gaya ang inaasahan, tumawag ang biyenan niyang si Tita Lorna, na tila may karapatan. Hoy, Clara, sinabi ko na kay Marco na ipadala ang pera para sa trip, pero wala pa rin. Ipadala mo na yan ngayon. Kailangan na naming magbayad ng reservation ng nakaibigan ko, kaya bilisan mo. Kung dati, sasagot si Clara ng, opo, tita, pero ngayon, iba na, malamig ang kanyang boses. Tita, pasensya na po, pero mukhang wrong number po kayo. Anong wrong number? Hindi mo na ba kilala ang boses ng biyenan mo? Si Lorna to. Opo, alam ko po. Ang ibig kong sabihin, mali po na sa numero ko kayo tumawag. Kung kailangan niyo po ang pera, doon po kayo tumawag sa gintong anak ninyo. Wala na po akong kakayahang tustusan pa ang mga international trip ninyo. At ibinaba niya ang telepono. Kahit hindi niya naririnig, alam niyang sumisigaw na sa galit si Tita Lorna sa kabilang linya. Ngunit sa unang pagkakataon, nakaramdam si Clarang kakaibang ginhawa, at isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Alam niya, ito na ang simula nga niyang tunay na paghihiganti. Ang katahimikan sa kotse ay nagpatuloy hanggang sa makauwi sila. Umupo si Clara sa sofa, nakatulala sa pader, habang si Marco, na parang walang kasalanan, ay kinuha ang kanyang tablet at nanut ng balita. Para bang siya pa ang napagod sa isang malaking obligasyon. Hay, grabe, ang pagod ko ngayon. Weekend na nga, hindi pa makapagpahinga. Ano ba naman to? Ang milagas salitang iyon ang nagsilbing gasolina sa apoy sa dibdib ni Clara. Pinigilan niya ang pangingining ng boses. Mahal, hindi ko talaga maintindihan ang ginawa mo kanina. 70th birthday ni nanay. Niregalo, wala kang dala, tapos tumakbo ka pa sa CR noong bayaran na. Sinadya mo Jun, di ba? Si Marco, hindi pa rin inaalis ang tingin sa tablet, ay parang walang ganang sumagot. Anong sinadya? Kailangan ko lang talagang umihi. Bakit ba ang laki ng issue mo diyan? Kung ano-ano na lang. Kung kailangan mo, sana kanina ka pa pumunta. O kaya sana paglabas mo, ikaw na ang nagbayad at sinabing ibabalik ko na lang. Pero hinayaan mo akong mapahiya sa harap ng makamag-anak, tapos paglabas mo, parang nang asar ka pang wala kang dalang wallet, napasigaw na si Clara. Doon lang ibinaba ni Marco ang tablet at tinitigan siya. Hoy, Clara, magpakatoto tayo. Handaan ng pamilya mo yun, di ba? Birthday ng nanay mo, manggatita-tito mo ang nandun, bakit ako ang dapat magbayad? Hindi ba mas makatwiran na kanya-kanyang pamilya ang gumagastos para sa sarili nilang okasyon? Kailanman, hindi kita pinagbayad para sa birthday ng mamagulang ko. Iyan ba talaga ang katwiran mo, kanya-kanyang pamilya? Bakit pa tayo nagpakasal? Kung mabubuhay lang din naman tayong parang hindi mag-asawa, bakit pa tayo nagpirma ang kontrata at nagdaos ang kasal? Sa tingin mo ba, ibang tao lang ang nanay ko? Nagsimulang mamu ang luha sa mga mata ni Clara, pero si Marco ay walang pakialam. Sa halip, siya pa ang nagalit. Hindi mo ba maintindihan? Hindi ko sinasabing ibang tao ang biyenan ko. Ang sinasabi ko, pagdating sa pera, mas maganda kung kanya-kanya para walang gulo. Ang pagpunta ko doon at pagpapakita ang muha ko, sapat na yun. Tapos na ang obligasyon ko,
Huwag mo na akong pagurin. May pasok pa ako bukas. At pumasok na si Marco sa kanilang silid, naiwan si Clara sa malamig na sala, hindi makatulog buong gabi. Ito ba talaga ang lalaking pinakasalan ko? O ngayon lang niya inilalabas ang tunay niyang kulay, parang pinupunit ang kanyang puso. Kinabukasan, habang natutulog pa si Marco, malakas na nag-vibrate ang cellphone niya sa mesa. Walang malay na tiningnan ito ni Clara at nakita ang isang text message mula sa bangko. Mr. Marco Cruz, your credit card with an outstanding balance of $120,000 is now overdue. Failure to settle today may affect your credit standing. Overdue si Marco. Nagulat si Clara at ginising ang asawa, ipinakita ang text. Mahal, tingnan mo, overdue daw ang credit card mo, FT 120,000. Kinusot ni Marco ang kanyang mata, at nang makita ang mensahe, biglang namutla ang kanyang mukha. Hindi siya mapakali habang tinitingnan ang kanyang banking app, at napabuntong hininga. Ay, nga pala. May pinambayad ako para sa event ng kumpanya gamit ang card ko, kaso yung finance officer namin, nakalif, kaya hindi pa na-reimburse. Naku, paano na to? Babagsak ang credit score ko kapag hindi ko nabayaran ngayon. Kinagat ni Marco ang labi habang pasuyap-suyap kay Clara. Ang taong naging napakalamig sa kanya kahapon ay biglang naglalambing. Nakakatawa. Clara. Mahal. Sorry, pero may extra ka bang para sa account mo? Pwede bang abonohan mo muna? Promise, babayaran kita agad na may interest kapag pumasok na yung reimbursement. Please, tulungan mo ako. Nakalinlangan si Clara. Gusto niyang tumanggi dahil sa nangyari kahapon, pero naawa siya nang marinig ang tungkol sa credit standing. Sa huli, nagpadala siya ng 120,000 sa account ni Marco. Naipadala ko na. Siguraduhin mong babayaran mo ako agad kapag nakuha mo na yung pera mo. Siyempre naman. Ikaw lang talaga ang maasahan ko. I love you. Walang kahiya-hiyang ngumiti si Marco at pumasok sa banyo, na para bang walang nangyaring away. Halos matawa na lang si Clara. Ang eneka 25,000 para sa handaan ng nanay niya ay gastos ng pamilya niya, pero ang sarili niyang utang na 620,000 ay walang kahiya-hiyang hinihingi sa kanya. Tanghali, tumawag ang nanay niyang si Aling Elena. Mahina ang boses. Clara, anak, nakauwi ba kayo ng maayos kagabi? Hindi ako nakatulog kakaisip. Bakit po? Nay, mayos naman pong natapos ang handaan. Kasi ang sama ngang itsura ni Marco. Baka sumama ang loob niya sa atin, o baka nahirapan ka sa sitwasyon niyo. Sa magasalita enge ina, parang dinudurog ang puso ni Clara. Si Marco ang may kasalanan. Pero bakit ang nanay pa niya ang nakikiramdam? Wala po yun. Nay, pagod lang po siya sa trabaho. Huwag niyo na pong isipin yun. Pero kasi, yung ibang mamanugang, nag-abot ng sobre sa biyenan. Si Marco, walang dala. Baka gipit talaga siya. Ako tuloy ang nahihiya. Baka pinahirapan lang kita sa engrandeng handaan na to. Pagkababangang telepono, umiyak nang umiyak si Clara. Ang nanay niya, puro pag-aalala. Habang ang asawa niya, napakasakim. Hindi niya ito mapapatawad. Ilang araw ang lumipas, Miyerkules ng gabi, masayang umuwi si Marco. Inabangan siya ni Clara sa hapakainan. Mahal, Miyerkules ngayon. Na-reimburse ka na ba? Kailangan mo nang bayaran yung 620,000 na hiniram mo. Biglang nagbago ang itsura ni Marco at kinamot ang batok. Ah, yun ba? Pumasok na. Kaso nakita ko yung bill niyang, isa ko pang credit card. Mas malaki pala kaysa sa inaasahan ko. Inuna ko munang bayaran yun, kaya naubos na. Sorry, pwede bang sa susunod na sahod ko na lang bayaran? Hindi makapaniwala si Clara. Hiniram ang 520,000, pero inuna ang sariling utang. Ano? Sa susunod na buwan? May konsensya ka pa ba? Hiniram mo ang pera ko para bayaran ang utang mo. Dapat sa akin mo unang ibinalik yung pera. Bakit ba ang laking issue? Mag-asawa tayo, normal lang na mahiraman. Hindi ko naman sinabing hindi ako magbabayad, di ba? Bakit ba ang init ng ulo mo pagdating sa pera? Para kang walang pakialam kundi pera. Si Marco pa ang sumigaw at pumasok sa kwarto. Napanganga na lang si Clara. Sakto namang tumawag ang biyenan niyang si Tita Lorna. Hindi mo ba nakita ang text ko? Yung 150,000 para sa international trip, bakit wala pa? Kailangan ko ng bayaran yan bukas. Sa walang-galang na boses ni Tita Lorna, isang malamig na ngiti ang sumilay sa labi ni Clara. Ito na ang tamang pagkakataon. Tita, hindi po ba't sinabi ko na sa inyo? Wrong number po kayo. Ano, baliw ka na ba? Anong wrong number? Sinabi ni Marco na ikaw ang magpapadala.
Kahit ano pa po ang sabihin ng anak ninyo, wala po akong pakialam. Sabi po ang asawa ko, kanya-kanyang pamilya ang dapat umasikaso sa mga gastusin. Ang mga magulang niya, bilang anak, obligasyon niyang alagaan. Kaya yung alas 150,000 sa pinakamamahal ninyong anak niyo po hingin. Huwag na po kayong umasa kahit isang kusing mula sa akin. Ano? Nakikipag-away ka ba sa akin? Ganyan na ba ang asal mo sa biyenan mo? Bago niyo po hanapin ang asal, turuan niyo po muna ang anak niyo. Kanya-kanyang pamilya, di ba? Aasikasuhin ko po ang pamilya ko, kaya paalam na. Huwag na po kayong tatawag ulit tungkol dito. At ibinaba ni Clara ang telepono, hindi na pinakinggan ang mga sigaw at mura ni Tita Lorna. Lumabas si Marco mula sa kwarto, gulat. Sino yun? Si Mama? Bakit mo binabaan? Oh, ang nanay mo. Humihingi ng 550,000 para sa trip niya. Sinabi ko, sayo siya humingi. Ayon sa patakaran mo, kanya-kanyang magulang ang dapat alagaan, di ba? Sa malamig na tingin ni Clara, natigilan si Marco, walang masabi. Ang impyerno malapit ng danasin ni Marco at ng kanyang pamilya ay nagsisimula pa lang. Weekend, papunta sina Clara at Marco sa bahay ng kanyang nabiyenan. Malapit na ang 70 kaarawan ng biyenan niya kaya nakplano sila ng isang family gathering. Sa kotse pa lang, hindi na mapakali si Marco. Pasulyap-sulyap kay Clara. Mahal, pakisamahan mo naman ng maayos si Mama. Ha? Mainit ang ulo niya dahil sa isyu ng para sa trip. Masama raw ang loop niya dahil bigla mo siyang binabaan ng telepono. Si Clara, nakatingin lang sa labas, ay malamig na sumagot, hindi ba problema mo yan? Ayon sa patakaran mo, kanya-kanyang magulang ang umaasikaso. Huwag mo akong idamay. Pero asawa kita. Pagdating natin doon, magpakumbaba ka, humingi ang tawad, at sabihing ako na ang bahala sa pera. Ang gawin mo na lang, pagaanin ang sitwasyon. Sige na. Hanggang sa huli, si Marco ay walang kasalanan sa sarili niyang paningin. Pagdating nila sa bahay, sinalubong sila ni Tita Lorna, pero ang tingin niya kay Clara ay mas malamig pa sa yelo. Dumating na pala kayo. Anak ko, Marco, tingnan mo nga ang sarili mo, ang payat-payat mo na. Pinapakain ka pa ba ng mayos sa bahay ninyo? Binaliwala ni Tita Lorna ang pagbati ni Clara at hinila si Marco papasok sa silid. Naiwan si Clara sa sala. Ngunit narinig niya ang kanilang pag-usap mula sa siwang ng pinto. Marco, ano na ang nangyari sa pera para sa trip? Sa susunod na linggo na ang alis natin, paano kung hindi pa mabayaran? Ma, gagawan ko pong paraan ngayong linggo. Nakaproblema lang po sa trabaho kaya naantala ang sahot. Narinig ni Clara ang pag-ismit ni Tita Lorna. Hindi trabaho ang problema, kundi ang asawa mo. Kinokontrol niya ang pera mo, di ba? Ang nababay ngayon, akala mo kung sino, ang perang asawa, sa bulsa nila napupunta, habang sa pamilya nila, todo bigay. Ganyan-ganyan siya. Hindi makapaniwala si Clara sa narinig. At hindi pa doon natapos si Tita Lorna. Noong 70th birthday ng nanay niya, nabalitaan ko. Waldas daw sa pera yang si Clara. Mamahaling alampay, health supplements, at sagot pa sa handaan na libo-libo ang ginastos. May pras yang ganun, pero para sa trip ng biyenan niya, wala. Hindi ba't galing din naman sayo ang lahat ng perang yan? Ma, pera po niya yun. Hindi po galing sa akin, pagtatanggol ni Marco. Ngunit tumawa lang si Tita Lorna. Pera niya? Ano bang trabaho niyan? Taga-awat lang ng nga nag-away sa condominium, di ba? Ganoong kababang uri ng trabaho, mahkano lang naman ang kinikita. Marco, makinig ka sa akin. Huwag mong hahayaang lumaki ang ulo ng babaeng yan dahil lang kumikita siya ng kakarampot. Mawawalan ka ang respeto sa sarili mong pamamahay. Hindi na napigilan ni Clara ang sarili. Mula sa paggamak sa kanyang trabaho hanggang sa panlalait sa kanyang pamilya, sobra na ang gamaga ito. Marahas niyang binuksan ang pinto. Tita, ano po ang sinabi ninyo? Mababang uri ang trabaho ko. Taga-awat lang. Nagulat si Tita Lorna, pero agad ding nagmatapang. Ano to, nakikinig ka sa usapan ng may usapan, ganyan ba ang walang pinag-aralan? Hindi po ako nakikinig, sadyang malakas lang po ang boses ninyo. Ang trabaho ko po ay real estate dispute consultant, isang propesyon. Ang kinikita ko, baka sa buong buhay ninyo, hindi niyo pa nahawakan. Bakit niyo hinamak? Natigilan si Tita Lorna, pero agad na bumaling kay Marco. Marco, tingnan mo, ganyan ba ang asal ng isang manugang? Propesyon daw, kung malaki talaga ang kinikita mo, dapat may pagmalaki ka. Yung kakarampot na kinikita mo, ipinagyayabang mo pa? Tita,
Nitong nakaraang buwan, kumita po akong sapat. At yung anak ninyo, hindi niyo po ba alam na nakautang siya sa credit card at sa akin humiram ng 120,000? Sa pamilyang ito, kayo po at ang anak ninyo ang walang may pagmamalaking pinansyal. Malinaw po ba? Sa revelasyon ni Clara, namutla si Tita Lorna. Hinawakan naman ni Marco ang braso ni Clara. Clara, tama na. Baka atakihin si Mama. Sa labas na tayo mag-usap. Ikaw din. Bakit mo sinusumbong sa nanay mo ang magastusin ko para sa pamilya ko? Prako yun, kailangan ko pa bang magpaalam sa'yo? Hindi ba't sabi mo, kanya-kanyang pamilya, bakit kasama ka nanay mo sa panlalait sa akin? Winaksi ni Clara ang kamay ni Marco. Napahawak si Tita Lorna sa kanyang dibdib. Diyos ko, ano bang klaseng manugang ito? Kawawa naman ang anak ko. Umalis ka na. Umalis ka sa bahay ko. Kahit hindi niyo po sabihin. Aalis ako. At yung international trip ninyo, huwag na po kayong umasa. Ang anak ninyo, kahit pambayad ng utang sa credit card, wala. Kung gusto ninyong respetuhin bilang biyenan, matuto po muna kayong rumaspeto. Hinahamak ninyo ang trabaho ng iba, pero gusto ninyong kayo ay igalang, ang kapal naman po ang mukha ninyo. Kinuha ni Clara ang kanyang bag, sinundan siya ni Marco. Mahal, sorry na, magpapaliwanag ako, pero malamig na ang mamata ni Clara. Hindi ko kailangan ng paliwanag. Sabi mo, kanya-kanyang pamilya. Itong patakarang ito, ipapatupad ko ng husto. Yung trip ng nanay mo, at lahat ng iba pa, ikaw ang bahala. Kapag humiram ka sa akin kahit 1 piso, doon na talaga tayo magtatapos. At lumabas si Clara Neje Pinto. Sa likod niya, narinig niya ang sigaw ni Tita Lorna at ang buntong hininga ni Marco, pero hindi na siya lumingon. Sa taxi pauwi, nagdesisyon si Clara, hindi na siya magpapapi sa mamakasariling taong ito, ang susunod niyang gagawin. Gagamitin niya ang bagay na pinakamahalaga sa kanila para unti-unting silang pahirapan. Pagkatapos ng gulo sa bahay ng kanyang biyenan, nanatiling malamig ang pakikitungo ni na Clara at Marco. Makasama sa iisang bahay, pero hindi nag-imikan. Isang Huwebes ng gabi, pagpasok ni Clara sa bahay, narinig niya ang nagmamakaawang boses ni Marco. Bro, sorry talaga. Gagawa ako ng paraan ngayong linggo. Please, huwag mo munang sabihin sa bangko. Sige na, bro. Promise. Pagpasok ni Clara sa sala, nagulat si Marco at itinago ang cellphone. Namumutla siya at pinagpapawisan. Anong nangyari? Sino na naman yan? Nag-atubili si Marco, at sa mahinang boses, nagsalita. Wala, yung kasamahan ko lang sa trabaho. Kasi noong nakaraang taon, naging co-maker ako sa loan niya para sa negosyo. Ngayon, mukhang nalulugi na siya, kaya ako na ang tinatawagan ng bangko. Nanlamig si Clara. Co-maker, sa panahon na yon, sino pa ang gagawa ang ganoong katangahan? Makano? Malaki ba para maapektuhan ang credit standing mo? Ang galima 400,000 rupatos. Kailangan kong mabayaran bago mag-Biyernes. Kung hindi, malilista ako bilang delinquen. Clara, sorry talaga, pero pwede mo ba akong tulungan ulit? Di ba may malaki kang kontratang nakuha? Kapag nabayaran ka, pwede mo na akong singilin agad. Theodortius. 0. Ang taong tumakas sa 625,000 na handaan ng nanay niya ay naging komaker sa utang ng iba na nakakahalaga ng kola 400,000, at ngayon, walang kahiya-hiyang humihingi ng tulong sa kanya? Napatawa na lang si Clara. Ang galing mo. Yung MI na mas 120,000 na hiniram mo, hindi mo pa nababayaran, tapos ngayon, MI9 na 4,000. Sa tingin mo ba? ATM ako. Ganun ba kababa ang tingin mo sa pera ko? Bakit ba ang laki ng issue? Mag-asawa tayo. Kapag na-blacklist ako, apektado rin ang mga loan natin. Problema nating dalawa ito. Si Marco pa ang nagalit. Dahil ayaw niyang lumaki pa ang gulo, pumayak si Clara, pero pinapirma niya ito ang kasulatan bago niya inilabas ang amantado 400,000 mula sa kanyang ipon. Habang tinitingnan ang halos wala ng lamang bank account, parang umiyak ng dugo si Clara. Weekend, pumunta si Clara sa kanyang inang si Aling Elena. Ngunit nang makitang ina ang namumutlang muhang anak, agad itong nag-alala. Clara, anak, may sakit ka ba? Bakit ang putla mo? Nagawi ba kayo ni Marco? Wala po, nay. Marami lang pong trabaho. Hindi masabi ni Clara ang katotohanan. Pag-alis niya, habang pasakay sa kotse, tumawag si Tita Lorna. Huminga muna ng malalim si Clara bago sinagot. Hello po, tita. Hoy, Clara. Hindi ko makontak si Marco kaya sayo ako tumawag.
Nabalitaan kong binayaran mo raw yung utang niya bilang showmaker. Mabuti naman. Ang kalmadong boses ni Tita Lorna ay nakakakilabot. Paano niyo po nalaman? At anong mabuti? 4,000 po ang nawala sa akin, tapos yan po ang sasabihin niyo. Naku, ang arte mo. Si Marco kasi, maawain talaga yan. Nung nakaraang taon, naging co-maker din yan sa kaibigan niya, ng palibu-ribu ang nawala. Ako ang nagbayad nun. Ngayon, buti naman at ikaw na ang gumawa. Parang binagsakan ng langit at lupa si Clara. May nangyari na palang ganito dati? Nagsinungaling si Marco. Sinabing ito ang unang beses. Dati na pong nangyari? Sabi niya po, ito ang una. Kayo po ang nagbayad. Siyempre, ayokong masira ang pangalan ng anak ko. Pero ikaw, mukhang magaling ka naman sa pera. Kaya simula ngayon, ikaw na ang bahala sa mga ganyang problema. Ganyan naman ang mag-asawa, di ba? Ang pera mo, perang anak ko. Ang utang anak ko, utang mo rin. Para kay Tita Lorna, si Clara ay taga-salongang problema ang anak niya. Nanginig sa galit si Clara. Tita, bakit ko po kailangang saluhin habang buhay ang nga utang na ginawa ng asawa ko para sa ibang tao? Tagabayad po ba ako ng utang? Noong kayo ang nagbayad, sana tinuruan niyo na siyang leksyon. Bakit niyo ipinapasa sa akin ang responsibilidad? Anong ipinapasa? Bastos kang bata ka? Dahil kumikita kang malaki, akala mo kung sino ka na? Kung hindi dahil kay Marco, sa tingin mo, may papatol pa sayo sa edad mong yan. Hindi ka marunong gumalang sa pamilya ng asawa mo. Opo. Tita. Naintindihan ko na po. Simula ngayon, ang nga problema ng anak ninyo, ayusin ko sa sarili kong paraan. Huwag na po kayong magutos sa akin. At ibinaba niya ang telepono. Pag-uwi, naabutan niyang nanonood ng TV si Marco. Tumatawa. Naging komaker ka na pala dati. Ang nanay mo ang nagbayad ng 500,000 to 50,000. Bakit ka nagsinungaling sa akin? Nabitawan ni Marco ang remote. Sinabi na naman ni Mama yun. Hoy, tapos na yun. Bakit mo pa binubuhay? Sabi ko naman sayo, ito na ang huli. Huli, sabi ngang nanay mo. Ako na raw ang bahala. Sa mga problema mo simula ngayon. Ano ba ako sa pamilya ninyo? Tagabayad ng utang? Ang taong walang dalang wallet sa 70th birthday ngang nanay ko ay walang kahiyahiyang humihingi ngang pambayad sa mga utang niya. Ang ingay mo, porket naglabas ka ngang pera, ang dami mo nang sinasabi. Kung ganyan ka lang din, huwag ka nang magtrabaho. Sino bang nagsabing magtrabaho ka? Kung yayapakan mo lang din naman ang pagkatao ko, tumigil ka na. Si Marco pa ang nagalit at pumasok sa kuwarto. Napanggiti na lang ng mapait si Clara. Ganun pala kahalaga ang prida mo ha? Sige. Yang prida mo, wawasakin ko. Binuksan ni Clara ang kanyang laptop at sinimulang ilista sa Excel ang lahat ng gastos niya para kay Marco at sa pamilya nito. Utang sa credit card, utang bilang showmaker, allowance ng biyenan, mga regalo. Umabot na ito sa higit kalahating milyon. Inipon ni Clara ang lahat ng ebidensya. Simula ngayon, hindi na lang kanya-kanyang pamilya, ituturing na niyang ibang tao si Marco sa loob ng bahay. Ang patakarang gusto mo, ipapatikim ko sayo. Humanda ka at ang nanay mo na bayaran ang lahat, kasama ang interes. Lunes ng umaga. Malamig ang hangin sa loob ang bahay. Habang umiinom ang kape, abala si Clara sa pag-review ang kanyang schedule para sa isang mahalagang bidding presentation sa Miyerkules. Ito ang pinakamalaking proyekto niya para sa taon. Biglang tumawag si Tita Lorna. Hoy, Clara. Sa susunod na linggo na ang alis ko. Martes. Para alam mo. Opo. Tita, yung 70th birthday trip ninyo. Congratulations po. Ingat po sa biyahe. Pilit na naging formal si Clara. Puro kaingat. Marami akong kailangang ihanda. Pumunta ka dito bukas. Magpapalit kang pera, kumuhang travel insurance, at ayusin mo ang madamit ko. Hindi ko na alam kung ano ang dapat dalhin. Halos mabasak ni Clara ang hawak na tasa. Bakit niya kailangang gawin ang lahat ng yun? Pasensya na po, tita. Pero sobrang abala po ako ngayong linggo. May mahalaga po akong bidding sa Miyerkules. 2 buwan ko po itong pinahandaan. Bidding? Pwede namang sa susunod na lang yang. 70th birthday trip ng biyenan mo. Hindi mo man lang matulungan. Mas mahalaga ang pamilya kaysa sa trabaho. Tita, ang trabaho ko po ay hindi simpleng pampalipas oras. Sa kikitain ko po dito, mababayaran ang mautang na ginawa ng anak ninyo. Tungkol po sa pagpapapalit ng pera. Kay Marco niyo po ipagawa. Mas magaling po siya sa maganyang bagay. Sa pagtanggi ni Clara,
Sumigaw na si Tita Lorna. Mas abala si Marco kaysa sayo. Ikaw, nasa bahay ka lang. Naktatip sa laptop. Freelancer ka, kaya kontrolado mo ang oras mo. Huwag kang magdahilan. Hindi po ito pagdadahilan. Ito po ay responsibilidad. Ang paghahanda po sa trip ninyo, kayo po o ang anak ninyo ang dapat gumawa. Kailangan ko na pong maktrabaho. At ibinaba ni Clara ang telepono bago pa man siya makarinig ng masasamang salita. Gabi, pag-uwi ni Marco, galit na galit ito. Anong pinagsasabi mo kay mama? Umiyak siyang tumawag sa akin. Sabi niya, hindi mo raw siya tinatratong tao. Hindi man lang tumingin si Clara mula sa laptop. Alam mo ba ang tungkol sa trip ng nanay mo? Bakit hindi mo sinabi sa akin? Gusto niyang pumunta, anong magagawa ko? At saka, akala ko, dahil freelancer ka, tutulong ka. Yung bidding mo, hindi ba pwedeng basta-basta na lang? Kailangan mo pa bang sirain ang araw ni mama? Wala ka bang utang na loob? Halos matawa si Clara. Basta-basta, ang perang ipinambayad sa mautang mo, sa tingin mo, saan galing? Sa mga proyektong pinagpupuyatan ko. Tapos sasabihin mong basta-basta lang? Wala ka ba sa sarili mo? Huwag kang magmayabang dahil lang kumikita ka. Matandang 70, anyos na, gusto lang mag-abroad. Hindi mo man lang matulungang mag-impake. Ang samangang ugali mo. Nagwawala si Marco. Hindi na siya pinansin ni Clara at tumadyo para pumasok sa kuwarto. Biglang tumunog ulit ang cellphone ni Clara. Si Tita Lorna. Hindi niya sinagot. Sunod-sunod ang tawag at mga text na puno ng masasakit na salita. Bakit hindi mo sinasagot? Akala mo kung sino ka na? Sagutin mo bago ko sabihing hiwalayan ka na ni Marco. Hayop ka. Isa kang mangkukulam na nagdala ng malas sa pamilya namin. Tiningnan ni Marco ang cellphone ni Clara at lalo pang sumiga. Kita mo ang text ni mama? Tumawag ka at humingi ng tawad. Kung hindi, lagot ka sa akin. Tinitigan ni Clara si Marco, pinatay ang tunog ng cellphone, at isinilit sa bag. Lagot, anong gagawin mo? At pakisabi sa nanay mo, gaya ngang sabi ko dati, wrong number siya. Hindi ako katulong o ATM. Kanya-kanyang pamilya. Diba? Yan ang patakaran mo. At pumasok si Clara sa kwarto at nilok ang pinto. Sa labas, sinisipan ni Marco ang pinto. Buksan mo to, baliw ka. Pero isinuot ni Clara ang earphones at nagpatuloy sa pag-insayo para sa presentation. Kinabukasan, magang umalis si Clara. Sa isang coffee shop, tinapos niya ang kanyang trabaho. Biglang may text si Marco. Papunta na si Mama Dian. Hintayin mo siya. Kung hindi, malalagot ka. Napangiti si Clara at nag-reply. Wala ako sa bahay. Pinalitan ko na rin ang password ng pinto, kaya hindi siya makakapasok. Pakisabi, huwag na siyang mag-abala. At yung 850,000 para sa trip niya, umutang ka na lang. Paalam. Pinatay ni Clara ang kanyang cellphone. Sa labas ng bintana, napakaganda ng langit. Sa unang pagkakataon, nakaramdam siya ng kalayaan. Miyerkules ng hapon, matagumpay na natapos ang presentation ni Clara. Paglabas niya, nag-vibrate ang cellphone niya, si Tita Lorna. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang labi bago sinagot. Hello po. Hoy, Clara, nasaan ka? Pumunta ka dito sa bahay, ngayon na. Medyo malambing ang boses ni Tita Lorna, pero may utos pa rin. Bakit po? Ano pa? Tulungan mo akong magimpake. Hindi ko na alam kung ano ang dadalhin. Ikaw ang may taste, kaya ikaw ang pumili. Tita, hindi po ba't sinabi ko nang abala ako? Alam ko, pero ilang oras lang naman yan, di ba? Ganyan ka ba talaga? Pasensya na po, hindi po talaga kaya. Ano, tinatanggihan mo ako ng harapan, ang bastos mo. Noong araw, ang mamanugang, kapag tinawag, tatakbo agad. Iba na po noon, tita, nagtatrabaho po ako. Paalam na, anong trabaho? Pampalipas oras lang yan. Bago pa man makapagmura si Tita Lorna, ibinaba na ni Clara ang telepono. Pagbaba niya sa elevator, tumawag ulit ito. Sinagot niya, Tita, wrong number po kayo. Ano, baliw ka na ba? Biyanan mo to. Pakitingnan niyo po ulit. Hindi po ito ahensya nga katulong. At ibinaba niya ulit. Sunod-sunod ang tawag. Pero hindi na niya sinagot. Maya-maya, may text. Tigilan mo na ang kalokohan mo. Gusto mo ba talaga ng gulo? Nag-reply si Clara. Wrong number po kayo. Isang linya lang. Gabi. Pag-uwi niya. Galit na galit si Marco. Bakit ganyan ang sagot mo kay mama? Balik ka na ba? Opo. Yun po ang sinabi ko. Mali naman po talaga ang tawag niya. Mabubuang na si mama sayo. Tumataas ang presyon ng dugo niya.
Tumawag ka at humingi ng tawad. Wala po akong kasalanan. Naghahanap po siyang katulong. At hindi po ito yun. Kaya mali po ang tawag niya. Hindi makapagsalita si Marco. Nagpatuloy sa pagkain si Clara. Clara, please, humingi ka ng tawad. Wala akong dapat ihingi ang tawad. Tumingin ka sa salamin, Marco. Ang anak niya ang refleksyon ng pagpapalaki niya. Isang biyenan na umaasa sa perangang manugang para sa mga utang at kapritso ng anak niya. Bagay na bagay kayo. Tumayo si Clara. Kinabukasan, umalis siya. Hindi pinansin si Marco na natutulog sa sofa. Sa coffee shop, binuksan niya ang isang file. Sa loob ng 2 taon, ang gastos para sa pamilya ni Marco ay umabot na sa halos 1,700,000. Ang gastos para sa pamilya niya, 550,000 lang. Mula sa halagang iyon, 50,000 lang. Ang galing mismo kay Marco. Nagdesisyon si Clara. Simula ngayon, wala nang lalabas na kahit isang sentimo mula sa kanya para sa pamilya ni Marco. Hapon. May text si Tita Lorna. Samahan mo ako sa mall bukas. Reply ni Clara. Wrong number po kayo. At blinok na niya ang numero nito. Pag-uwi, sumalubong si Marco. Linok mo ang numero ni Mama. Opo, ang gusto mong patakaran, sinusunod ko lang, kanya-kanyang pamilya. At pumasok si Clara sa kwarto at natulog ng mahimbing. Ang Clara na alipin ay patay na. Biyernes ng umaga. Inilatak ni Clara ang ilang dokumento sa mesa. Paglabas ni Marco, nagulat ito. Ano to? Basahin mo. Ang patakaran mo. Ginawa kong opisyal. Ang titulo. Pabatid sa pagbabago enge istruktura enge pananalapi enge pamilya. Pabatid? Nagbibiro ka ba? Hindi ako nagbibiro. Simula ngayon, ito na ang batas sa bahay na ito. Nanginginig sa galit na binasa ni Marco ang dokumento. 1. Hiwalay na bank account at credit card. Angkat ni Clara, para sa personal at gastusin sa bahay. Angkat ni Marco, para sa personal at lahat ng gastusin para sa pamilya niya. 2. Lahat ng gastusin para sa pamilya ni Marco. Allowance, regalo, handaan, ay mula sa sarili niyang bawal nang umabono si Clara. 3. Ganito rin ang patakaran para sa pamilya ni Clara. 4. Bawal maging chowmaker o umutang ng walang pahintulot, bawal manghiram ng pera sa isa't isa. Baliw ka na, paano naging pamilya to? Para na tayong hindi makakilala. Hindi na kailangang pag-usapan. Hindi ba't ikaw ang nagsimula nito? Kanya-kanyang pamilya. Pinormal ko lang. Ayaw mo bang panindigan ang sinabi mo? Pero iba naman yun, hindi mo man lang ba tutulungan ang nanay ko sa trip niya? Ang trip ng nanay mo ay hindi handaan ng pamilya ko. Pamilya mo yun, kaya ikaw ang bahala. Ipinakita ni Clara ang Excel file. Tingnan mo, halos 1,700,000 ang nagastos ko para sa pamilya mo sa loob ng 2 taon. Ikaw, 50,000 lang. Samantalang sa pamilya ko, ang alay 25, ipinakait mo pa, natigilan si Marco. Simula ngayon, lahat ng tawag mula sa pamilya mo, ikaw ang sasagot. Hindi ko naalisin ang block sa numero ng nanay mo. Ano? Ganyan mo na lang babastusin si Mama. Hindi ito pambabastos. Tinatanggal ko na siya sa buhay ko. Kanya-kanyang magulang, kanya-kanyang pag-alaga. Diyan ang gusto mong patas na mundo, di ba? Umalis si Clara. Hinabol siya ni Marco. Clara, please. Nagpapatulong si Mama sa pagpapalit ng pera. Hindi ako marunong. Matuto ka. Kung ang 70 anyos mong ina, kayang mag-abroad, bakit ikaw? Hindi mo kayang matuto. At bitawan mo ako. At umalis si Clara. Pag-alis niya, sunod-sunod ang tawag ni Tita Lorna kay Marco. Marco, blinok akong asawa mo. Dalhin mo siya dito. Ma, sabi ni Clara. Ako na raw ang bahala sa lahat. Ayaw na niyang makialam. Ano? Dalhin mo siya dito. Kakalbuhin ko yan. Ma, nasa trabaho ako. Mamayang gabi na lang. Huwag niyo na akong tawagan. Samantala, pumunta si Clara sa bangko at inalis ang lahat ng automatic transfer para sa allowance ng biyenan niya at iba pang gastusin. Gumaan ang kanyang pakiramdam. At tumawag siya sa kanyang ina. Nay, simula ngayon, diretso na sa account ninyo ang padala ko. Tinaasan ko na rin. Gabi. Napilitang pumunta si Marco sa bahay ng ina. Sinalubong siya ang sermon. Bakit mo hinayaang makaganyan ang asawa mo? Sino nang tutulong sa akin? Yung alas 150,000, wala pa rin. Ma, wala na po akong makukuhang pera kay Clara. Alam niyo namang wala akong ipon. Umutang ka.
Sa susunod na linggo na ang alis ko. Ipapahiya mo ba ako sa mga amiga ko? Sa huli, napilitan si Marco na kumuha ng cash advance at mangutang sa iba, nawasak ang kanyang pride. Samantala, si Tita Lorna, nang subukang magsumbong sa mga kaibigan, ay hindi sinuportahan. Lorna, baka naman sobra ka na sa manugang mo. Hindi na alipin ang mga manugang ngayon. Napayak na lang si Tita Lorna. Si Clara naman ay pumirma ng isang malaking kontrata. Habang binubura ang mga missed call ni Marco at text ni Tita Lorna, tiningnan niya ang ganda ng gabi. Ang pagiging mabait na manugang ay isang maskara lang pala. Ang maparasitiko sa buhay niya ay nagsisimula ng bumaksak. Ito ang kanyang tagumpay. Isang buwan ang lumipas. Naging payapa ang buhay ni Clara. Ang kanyang bank account, sa unang pagkakataon, ay lumalaki. Ang dating pambayad sa mautang ni Marco at gastusin ng biyenan niya ay naipon na. Si Marco naman, palaging malungkot. Hay, kulang na naman ang sahod ko. Mahal, hindi ba pwedeng tulungan mo muna ako? Tulungan, hindi ba't ito ang gusto mong patas na mundo? Ang allowance ng nanay mo, ang nautang niya sa credit card mula sa trip niya, dapat lang nasa sahod mo manggaling. Kamusta? Masarap ba ang pakiramdam ng maging mabuting anak? Pero mag-asawa tayo. Bakit kailangan ganito? Dahil ang patakaran ang nagpoprotekta sa akin. Ikaw ang nagsabi, kanya-kanyang pamilya. Ginagawa ko lang. Bakit ka nagrereklamo? Hindi na makasagot si Marco. Huwebes, tumawag si Tita Lorna kay Marco, rinig hanggang sa sala. Marco, bakit wala pa ang allowance ko? 10 araw ng huli, wala na akong panggastos. Ma, sorry po, ang dami ko pong binayaran. Sandali na lang po. Anong sandali? Humingi ka kay Clara. Ang dami niyang pera. Ma, ayaw na nga niyang magbigay. Dahil sa inyo, nasisira na ang pamilya ko. Ano, mga walang hiya kayo. Sumigaw si Tita Lorna, pero wala na itong epekto kay Clara. Biyernes, umuwi si Clara sa kanyang ina. Anak, ang ganda ngang itsura mo ngayon, sabi ni Aling Elena. Ikinuwento ni Clara ang lahat. Mabuti naman, anak, ang tagal mong naktiis, sabi ang ina, naiyak. Si Tita Lorna naman, sa tuwing kasama ang mga kaibigan, ay laging malungkot. Ang manugang ko, tinatawagan ko, ang sagot, wrong number. Lorna, nagbago na ang panahon, sabi ni Jimenea kaibigan niya. Naintindihan ni Tita Lorna na ang lahat ng karangyaan niya ay dahil sa sakripisyo ng manugang niya. Gabi, tinitingnan ni Marco ang kanilang budget. Si Clara, may iPhone at investment. Siya, lubog sa utang. Ganun pala ako kasamang asawa, naisip niya. Pero huli na ang lahat. Binuksan ni Clara ang bintana. Ang gulong ng pamilya ni Marco ay hindi na siya apektado. Walang humingi ng tawad, pero hindi na mahalaga. Ang mahalaga, wala nang makakaapak sa kanya. Ang nasira ay hindi ang kanyang puso, kundi ang bulok na sistema ng pamilya. Nagsimula ng mamulaklak ang tunay na buhay ni Clara. Ngumiti siya at binuksan ang laptop. Habang inihahanda ang materyales para sa bago niyang proyekto, ang kanyang nga mata ay puno ng tapang at kumpiyansa. Hindi na siya katulong o ATM. Siya na si Clara, ang nag-iisang may-ari ng kanyang buhay. Ang kanyang paglalakbay ay nagsisimula pa lang. Ang kwento ni Clara, na sinira ang hindi makatarungang sistema at naging tagapagligtas ang sarili, ay dito nagtatapos. Ikaw, nagtitiis ka pa ba sa ngalan ng kabaitan? Baka ito na ang panahon para sabihing, wrong number po kayo. Ang sakripisyo sa ngalan ng pamilya ay hindi pagmamahal, kundi karahasan. Naway ang kwento ni Clara ay magbigay sa inyo ang lakas ang loob. Kung sumasang-ayon ka sa ginawa ni Clara, mag-iwan ng komento. Kung nagustuhan mo ang kwento, huwag kalimutang mag-subscribe, i-like, at i-share. Salamat!